Sa video na ito ay ipapaliwanag naman natin kung ano ang anyo ng mga cherubim. Ano ba talaga ang itsura ng mga cherubim? Una sa lahat, sila ay mga heavenly beings kaya invisible sila. Ano man ang ating mabasa na paglalarawan sa Biblia ay isang visualization lamang o kung hindi naman ay isang uri ng manifestation. Para maunawaan natin kung ano ang itsura ng mga cherubim ay alamin natin ang katungkulan nila na ginagampanan. Natalakay na natin sa nakaraan na ang isa sa mga katungkulan ng mga cherubim ay bilang transport o sasakyan ng Elohim. Kung ang mga cherubim ay mga bata na may pakpak ay awkward naman na sakyan ng Elohim. Ganito ang magiging itsura kung Christian visualization ang gagamitin po natin. Hindi ba ang sagwa, tingnan? Awkward po, di ba? Hindi po ito pagbibiro, hindi rin po ito pang-insulto sa paniniwalang Kristiyano. Sa katunayan, ay ganito ang ipinapakita mismo ng mga Christian arts. Kaya tuloy nagiging isang big joke. Pero hindi po yan ang katotohanan ng Biblia. Isang misrepresentation po yan ng tunay na sinasabi sa Biblia. Yan ay bunga ng mga paniniwala na isiningit nila sa labas ng Biblia kaya nagkaganyan. Ayaw nila mahalata na hindi tugma ang mga Greek mythology concepts na isiningit nila kaya pinanindigan nila kaya natakpan tuloy kung ano talaga ang sinasabi sa Biblia. Ano ang katungkulan ng mga cherubim? Yan ay hindi mo mahahanap sa mga electronic Bibles kung word search lang ang gagamitin mo. Ito ay dahil inilarawan sila sa ibang bahagi ng kasulatan sa kakaibang paraan bilang living creatures. Hindi sila tinawag na cherubim sa ibang kasulatan kundi bilang chayot o living ones na isinalin bilang living creatures. Mapapansin na ang Hebrew word na hayat ang kasing tunog ng salita natin na hayop. Ang literal meaning nito ay living ones, na siya naman talagang tawag din sa mga hayop sa Hebrew Bible. Ang hayat ay plural ng haya, gaya ng nephesh haya na isinalin din bilang living creatures na ang tinutukoy ay ang mga animals. Makikita natin yan sa Ezekiel. Ayon sa Ezekiel chapter 1, verse 5, sa kalagitnaan daw ay may kagaya ng apat na may buhay o hayat. Ang anyo daw nila ay kagaya sa isang tao. Kaya lang ay may apat na mukha at bawat isa ay may apat na pakpak. Ayon sa verse 6. Ayon sa verse 7, ay tuwid daw ang kanilang mga paa, pero paa ng baka ang kanilang mga paa, at may kantab ito na parang tanso, o bronze. May mga kamay ng tao sa ilalim ng pakpak ayon naman sa verse 8. Dahil apat ang pakpak kaya malamang ay apat din ang kamay. Ito ang dahilan kung bakit apat ang mga kamay sa mga illustrations ng mga artists. Pansinin sa verse 10, ang apat na mukha ay mukha ng tao, leon, baka at agila. Ayon sa verse 13 ay parang nagbabaga daw ang itsura ng four living creatures. Nakakatakot ano? Kaya lang ay wala naman nabanggit na cherubim ang apat na hayat. Anong batayan na sila ay mga cherubim? Yan ang paksa na ipapaliwanag natin na susunod.
Paano natin malalaman na cherubim nga ang four living beings sa Ezekiel? Ang Ezekiel din ang sumagot sa chapter 10, verse 1. Ang mga ito daw ay cherubim. At sinabi ni Prophet Ezekiel, sa verse 15, na ito din yung nakita niya na apat na may buhay doon sa ilog ng Chebar. Ayan malinaw na mga cherubim ang apat na hayat o living beings. Sa kabuuhan ng kabanatang ito ay pawang cherubim na po ang tawag natin sa mga hayat. Subalit may kaunting pagkakaiba lang dito sa verse 14. Pansinin, naging face of a cherub ang isang mukha. Napansin nyo ba? Ano ang itsura ng face of a cherub? Parang wala naman sinabi, di ba? Pero tingnan muna natin ang pagkakaiba sa chapter 1 at chapter 10 ng Ezekiel. Walang pagkakaiba sa description ng apat na may buhay ang Ezekiel chapters 1 and 10. Ang lahat ay tugma, gaya ng man, lion, at eagle. Maliban sa isa, sa chapter 1 ay ox ang nabanggit pero pagdating sa chapter 10 ay naging cherub ang katapat nito. Bakit ang ox o baka ay ginawang cherub? Bakit pinalitan? Ano ang kaugnayan ng baka sa cherubim? Para lalong maging malinaw ay maghanap pa tayo sa ibang kasulatan na pwede natin maihambing sa Ezekiel. Ito ay matatagpuan sa Revelation. Halos pareho ang four beasts ng Revelation sa four living creatures ng Ezekiel. Mababasa ito sa Revelation chapter 4, verses 6 to 9. Pansinin na napupuno ng mata ang mga may buhay na ito. Meron din full of eyes sa Ezekiel gaya sa Revelation. Mababasa yan sa Ezekiel chapter 10, verse 12. Ang kaibahan lang ay 6 wings bawat isang living creature dito sa Revelation. At hiwa-hiwalay ang mga hayop. Hindi gaya sa Ezekiel na iisang ulo lang na apat ang mukha bawat cherubim. Tingnan at ihambing natin ang pagkakaiba sa apat na hayop ng Ezekiel at Revelation. Bakit baka, o ox or calf, ang nakalagay sa Revelation chapter 4 at Ezekiel chapter 1? Bakit sa Ezekiel chapter 10 ay cherub? Sagot, dahil ang mukha o anyo ng cherub ay gaya ng baka. Isa ito sa apat na mukha ng mga cherubim.
Carib ang tawag sa mukhang baka na living creature. Dahil ang carib ay anyong baka na may pakpak. Kaya malinaw na ang carib na tinatawag ay yun mukhang baka o ox o calf. Dahil ang mga cherubim ay anyo ng baka, kaya maaari itong sakyan sa paglalakbay gaya ng ilang talata na nabanggit natin sa nakaraan. Malinaw yan sa mga sinaunang tao mula pa sa umpisa. Yan ang dahilan bakit walang nagtanong at walang paliwanag sa Genesis kung ano ang cherubim. Dahil alam ng mga readers and audience noon kung ano ang cherubim. Yan din ang dahilan bakit wala man lang nagtanong o nagpaliwanag ng magpalagay ang Elohim ng imahe ng cherubim sa Ark of the Covenant at sa Tabernacle. Alam ng mga Hebrews noon na ang cherubim ay anyong baka na may pakpak. Sa katunayan, kahit ang Hebrew word na El, Eloah, at Elohim, ay nagmula sa root word na ang kahulugan ay baka. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.